mga baboy natin dito sa loob ng Marinduque. At dahil nga po doon ay marami pong naapektuhan. At halos 5 bayan kaagad ang nagkaroon ng ASF. At yung Mugpog po ay sa panghuli na po. At dahil nga po doon sa ASF ay humingi po tayo ng tulong sa Bureau of Animal Industry para po mapigil ang paglaganap ng ASF sa mga baboy sa iba't ibang lalawigan, sa iba't ibang bayan po. Correction. At simula po noon ay nagsagawa po ng mga hakbang ang Bureau of Animal Industry at tinatulong po ang ating opisina ng Provincial Veterinarian. At sa ngayon po ay dahil po sa masusi na paggawa ng mga hakbang para po masugpo itong ASF, ay meron na po tayong 4 na bayan na nagdeklara po na sa pamamagitan po ng executive order na sila po ay ASF free na. At ito po ay nagawa base po doon sa mga blood testing na ginawa, sa mga hakbang patungkol sa disinfection at base po sa monitoring reports na lumalabas na negative na po itong 4 na bayan sa Marinduque. Ito po ang Torrijos at Santa Cruz at Mugpog po at Buena Vista. So dahil po dito sa paglabas po ng executive order ng naturang 4 na bayan, ay dinideklara po namin ang inyong provincial governor po, Governor Presby Velasco, ay nagdideklara po na negative sa ASF na po itong 4 na bayan ng Torrijos, Santa Cruz, Mugpog at Buena Vista. So napakaganda po nitong deklarasyon na ito base po sa 4 na executive order na nilabas po ng kanilang mga kanya-kanyang municipal mayor. At dahil po dito ay pwede na po tayong magsagawa ng sentineling. Tinatawag po doon, ang ibig sabihin po ay maglalagay na po tayo ng mga sentinel na baboy. At ito po ay mga baboy na ASF free na manggagaling po sa labas ng lalawigan ng Marinduque. At pagtagal po at tinesting itong mga sentinel hogs na ito at lumalabas po na negative sila, ay pwede na po tayong magsimula ng repopulation. Meaning to say, kailangan na po, or pwede na po tayong magpa-rami ulit ng baboy sa naturang 4 na bayan. So napaka-importante po nito dahil alam niyo po ay nakakuha po tayo ng napakalaking project sa PRDP at World Bank na meron po tayong AAA slaughterhouse na itatayo po sa Barangay Pawa, Buwak. At ito po ay 240 million at mauumpisahan po itong 2022. At tamang-tama po na mag-umpisa tayo ng pagpaparami ng baboy sa 4 na bayan na iyon dahil kinakailangan po natin ng mga baboy na ating magagamit sa ating AAA slaughterhouse na siya pong pinaka-modern at nag-iisa sa Mimaropa region. So ito po ay isang magandang balita at ang inyong governor po ay nagpapasalamat sa Bureau of Animal Industry, mga doktor po nila, lalo po ang ating direktor ng BAI, si
Director Rildren Morales, 10 po ng kanyang mga doktor na nagpunta po rito at talaga pong nagsakripisyo po sila ng mga ilang buwan para po maging ASF-free kaagad itong 4 na bayan. At of course, papasalamat po tayo kay Speaker Lord Alan Velasco na naglagay po ng pondo para pambayad po at pagbigay ng perang tulong sa mga naapektuhan po ng ASF sa iba't ibang bayan po ng Marinduque. At pasalamat din po tayo sa ating provincial government of Marinduque na namahagi rin po ng financial na tulong sa mga tinamaan po ng ASF virus. At pasalamat din po tayo kay Secretary William Dar at ang ating Regional Director Tony Hurunjo na nag-provide po ng pondo para po sa ibibigay ng mga hayop, kambing, baka at kalabaw dito po sa tinamaan ng ASF. So, pasalamat din po tayo sa Office of the Provincial Veterinarian, lalo na po ang namumuno nito na si Dr. Josue Victoria at kanya pong mga doktor at staff. At talaga pong napakalaking sakripisyo ang kanilang ginawa para mabilis po matapos itong problema sa ASF sa 4 na bayan na naturan at patuloy pa rin naman po ang kanilang pagsagawa ng mga hakbang para maging ASF-free na rin po itong Buwak at Gasan. So isang napaka-importanting okasyon po ngayon na ASF-free na po itong ating 4 na bayan, Torrijos, Santa Cruz, Buenavista at Mugpog. At sa palagay ko po ay mag-uumpisa na tayo ng repopulation. Nagpapasalamat po tayo sa Mayor po ng Torrijos, si Mayor Lorna Quinto Velasco, at kasama po dyan ang kanyang Municipal Agriculture Office Head, si Jenilyn Quinto. Ganon din po kay Mayor Dr. Tonton Uy at si Chief Jerry Diana ng Santa Cruz. Ganon din po kay Claire San Juan ng Mugpog na hepe ng Municipal Agriculture Office at si Mayor Leo Libelo sa kanyang magagandang mga nagawa para maging ASF-free ang kanyang bayan ng Mugpog. At ganoon din po kay Mayor Nancy Madrigal sa Buenavista at kasama po dyan ang hepe ng Municipal Agriculture Office, si Ruel Mataa. Ano po? Sa mga tulong at suporta sa pagiging ASF-free ng kanilang mga bayan. So, tungkol naman po sa Buwak at sa Gasan ay patuloy po nating gumagawa ng mga hakbang para po madeklara rin sa pagtagal ng panahon na ASF-free po. At sinabi po natin, kailangan po natin na magparami ng baboy kaagad sa loob ng madaling panahon. Tayo po ay hihingi rin ng mensahe at binubuksan po natin ang ating hapag. Kung may mga katanungan po ang ating mga kasama sa media, sapagkat kasama po natin sa hapong ito ang kinatawan mula sa radyo natin, Buwak 105.7 FM, sa Marinduque News Network at sa Philippine Information Agency. Unang katanungan lamang po na nais namin ipaabot para kay Dr. Victoria, ano po yung naging pamantayan ng ating pong o ng inyong ahensya para tuluyan nga pong maideklara bilang ASF-free ang ating pong lalawigan? Maraming salamat, Kamyong. Maraming salamat sa pagdala dito sa pagpupulong yung ating mga municipal agricultural officers ng 4 na bayan. Kamyong, yung para sa kaalaman ng lahat, ang kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry ay nagpalabas ng isang executive order, itong administrative order number 30. Ito yung naging gabay ng lalawigan na sa pagdideklara ng mga ASF-free municipalities. At nakapaloob dun sa
administrative order ng Bureau of Animal Industry na ang bawat bayan ay kinakailangan magsagawa ng monitoring and surveillance sa pamamagitan ng pangungulekta ng dugo. At itong mga dugong nakukolekta mula sa mga baboy galing dito sa mga bayan nabanggit ay kinakailangan mag-negative. At pagka nag-negative ay kinakailangan magkaroon sila ng disinfection for 30 days. Yun yung sinasabi dun sa administrative order. After 30 days, at napatunayan na walang ASF dun sa lugar kung saan dating tumama yung salot na ASF, ay pwede na silang mag-restock. At from there, yun yung naging basihan naman ng mga municipal mayors na mag-declare ng local declaration ng ASF-free status. At ito naman ay nakapaloob din sa administrative order. Kaya yun ang nangyari, itong 4 na bayan ay naging masigasig dun sa kanilang monitoring and surveillance, naging katuwang ng Provincial Veterinary Office at nagkaroon ng rekomendasyon na sila ay magkaroon ng local declaration para mapabilis na mapasiglang muli yung industriya ng pagbababuyan dito sa lalawigan ng Marinduque na isa sa pinagkukunan ng kabuhayan ng ating maraming mamamayan. Salamat po, Dr. Victoria. Mula po sa radyo natin, si DJ San, meron kang nais na itanong. Please approach the mic, please. Thank you sa ating Information Officer, Ramiro Mataak Jr. Magandang hapon po, Governor, at kay Dr. Victoria. My question is this po, dahil 4 na bayan na po sa ating lalawigan ng ASF-free at ang tangi na lamang pong bayan ay ang Buwak at Gasan. For clarification po, bakit po ang Buwak na mismong town proper ng ating probinsya at ang Gasan ay hindi pa po na idedeklarang ASF-free? Ang bayan ng Buwak at ng Gasan, maraming barangay officials ang tumanggi. At maraming nag-aalaga din ng baboy ang tumanggi na magkaroon ng blood collection doon sa kanilang mga baboy at doon sa mga barangay. Ito yung isa sa mga dahilan. Hindi natin ngayon matukoy kung saan pa yung mga barangay na merong active cases ng ASF. Kaya patuloy naman namin hinihimok itong mga barangay officials at ang mga nag-aalaga ng baboy doon sa mga barangay na hindi pa nakukunan ng dugo na isubject nila yung kanilang mga baboy sa blood collection para mas mapabilis na makabalik yung industrial pagbababuyan sa kanilang mga lugar. Isa pa rin sa problema kung hindi susunod itong mga barangay officials na makolektahan ng dugo yung kanilang mga baboy, matatagalan na makaalis tayo doon sa pagiging red zone papuntang pink zone at eventually maging yellow at maging green at maging malaya na ang lalawigan ng Marinduque sa pakikipagkalakalan sa ibang probinsya na hindi na kinakailangang mag-undergo ng blood testing lahat ng mga baboy na ibinibiyahe. Mahal kasi yung testing. So kung may elevate yung ang status ng Marinduque mula red zone hanggang pink zone, malaya na tayo makakapagkalakalan uli ng baboy sa ibang lugar. Doc, may follow-up question lamang po ako. So ngayon po ba, ongoing pa rin po yung pag-collect ninyo ng mga blood samples sa mga nasabing bayan? Oo, patuloy pa rin yung halos 3 times a week ang ginagawa naming blood collection para masiguro na yung mga baboy na kinakatay sa ating mga bahay katayan ay ASF-free. At yung mga baboy na inilalabas mula Marinduque papuntang NCR ay ASF-free. Doc, one last question na lamang po. Okay, Doc, go ahead, Governor. Well, thank you sa question. Yung ating mga kababayan dyan sa Buwak at sa Gasan ay hinihimok natin na mag-subject na sa testing yung kanilang mga alaga at patuloy pa rin po ang ating pakikipag-ugnayan sa kanila. So, alam naman po natin na naglagay na po ng pondo si Speaker Lord Alan Velasco para po mabayaran yung mga namatayan ng
ASF o yung kinakailangang patayin. At ang provincial government din ho, sa pamamagitan ng inyong governor, ay nagpa-approve na ho ng pondo na para sila rin ay mabayaran. Kaya nga po patuloy ang ating paliliwanag sa ating mga kababayan na merong alaga ng hayop dito sa mga affected na barangay sa Buwak at Sagasan. Alam niyo po, ay ang termino ni Speaker ay hanggang June 30 lang, 2022. Kung sakali ho na maubos yung pondo pagkatapos ng termino niya, yung patungkol dyan sa pagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga may-ari ng baboy na tatamaan ng ASF, baka ho hindi na mabigyan ng pondo ng opisina ni Speaker yung may mga infected na baboy pa. Kaya ho natin pinapaliwanag nito ay kailangan hong mag-cooperate yung ating mga nagbababoy na kailangan hong magpa-testing na ho yung mga may baboy dyan sa affected na barangays. At nakita naman po ng mga namatayan ng baboy na nagbigay naman po talaga ng pera para po makabangon sila. At tayo naman po ay kumuha ng pondo sa Department of Agriculture at meron na po tayong mga available na baka, kambing at kalabaw para po sa kanila, para po bigyan ng sila ng aalagaan, para po makabangon din po sila. At nandyan din nga po yung tulong natin na financial assistance o mga soft loans na halos walang interest para po sila makabangon. So, nananawagan po tayo dito sa ating mga nag-aalaga ng baboy sa Buwak at Sagasan na huwag ko kayong maniwala doon sa mga iba nagsasabi sa inyo na wala hong financial support yan. At kung magtatanong naman kayo doon sa mga nag-alaga ng baboy na namatay o sinurrender at kailangan na rin yung mawala, ay nabayaran na naman po sila at nandyan po yung suporta. So, nananawagan po tayo sa lahat na kailangan mo dyan mo sa mga meron pa mga baboy sa Buwak at Gasan na mag-surrender na po kayo ng baboy o kaya mo ay magpa-testing muna dyan sa ating provincial veterinarian para malaman kung negative o positive yung inyong mga alaga. Yan lang ang tamang paraan. Kasi hindi ho tayo uunlad dyan sa ating pag-aalaga ng baboy kung hanggang ngayon ang mga nag-aalaga ng baboy sa Buwak at sa Gasan ay apektado ng declaration na ASF pa rin po dyan sa dalawang bayan na yan. Kailangan po tayo makipagtulungan at kailangan po matesting yung mga inyong baboy para po malaman ang sitwasyon nyo dyan. Kasi po pag patuloy po natin hindi tumutulong, ay magtatagal po natin maayos itong Buwak at Gasan. So yun lang po, yung mga kapitan po, mga barangay kagawad, secretary, treasurer, paliwanag po ninyo dito sa ating mga nag-aalaga ng baboy dyan sa mga affected barangays sa Buwak at Gasan na kailangan na rin magpa-testing yung mga baboy nila at para malaman kung may ASF o hindi at magawan po ng tamang hakbang. Thank you po, Governor. One last question po for Dr. Victoria. Kamakailan po kasi, Doc, ay hinilang po ang Gasan Municipal Slaughterhouse. Nakauna-unahang NMIS AA accredited na bahay katayan. Ito po ba'y makaka-apekto sa estado ngayon ng bayan ng Gasan na hindi pa ASF-free? Opo. Napakaganda nung tanong. Talagang hanggat nananatili na hindi na idideklara ang bayan ng Gasan na ASF-free, mawawala ng saysay yung deklarasyon na kanilang AA slaughterhouse. Hindi rin sila makapaglalabas ng karning kinatay magmula dito dahil ang kanilang bayan ay nananatiling nasa red zone. Kung hindi makikipagtulungan ang mga mamamayan ng Gasan
at hindi makukunan ng blood sample yung kanilang mga baboy at mapapatunayan na ito yung mga ligtas, kahit na meron silang double A slaughterhouse, walang pakirabang. Kaya yung panawagan ni Governor na i-subject yung kanilang mga baboy sa blood testing, mahalaga yun para doon sa ikauunlad. Malaking income generating project kasi yung double A slaughterhouse. Paano mag-generate ng income ito kung mananatiling hindi natin tiyak na ligtas yung kanilang mga baboy nakakatayin doon? Thank you so much, Doc. Maraming salamat po, Miss Ana Maria Arcilia ng radyo natin, Buwak. Sa atin pong mga Municipal Agriculture Officer, meron po ba kayong concern na nais pong iparating sa ating gobernador? May mga question po ba kayo? Yan. Si Mr. Mataak, ituhin ko po ito, Governor, mula po sa Buena Vista. Magandang hapon po sa lahat. Gusto ko lang iparating kay Governor malaking pasasalamat po doon sa natulungan na nagpagditat. Maraming salamat po sa nabayaran. Saka isa pa po, kung pwede po ay matulungan pa po ulit yung mga nagkaroon ng namatay ng mga baboy para po sila makabangon ulit. Para po kahit po paano ay makabawi ito yung ating industry sa Buena Vista. Maraming salamat po. Sa ating kapatid na Ruel, pinoprocess na po yung mga claim na ganyan sa ating PDRRMO, at darating po yan yung mga kailangang bayaran. Okay. Ang maliwanag lamang po doon, mga kababayan, yun lamang pong nagpa-check para yung tumugon doon sa panawagan na yung kanila pong mga baboy ay dumaan doon sa tamang pag-monitor at pag-assessment na ginawa naman po sa mga nakalipas na mga buwan at pinangunahan nga po ng Provincial Veterinary Office, katuwang po ang Department of Agriculture na sila mismo ay nagtungo dito sa ating pong lalawigan. So, meron pa po bang nais na idagdag o kumusta po yung distribution sa iba pa pong mga bayan? Baka may nais po kayong pasalamatan sa pagtugon po na ginawa ng ating pamahalaang panlalawigan para agad po na masolusyonan yung kinaharap po natin na problema sa ESF sa bayan po ng Santa Cruz. Good afternoon po sa lahat, Mr. Mataak, Governor, Dr. Victoria, sa Minimum po ng 4 na bayan. Kami po sa Lugpog ay talagang natutuwa at kahit po kami ay nahuli na ma-infect ng ASF ay nakaraos agad. At patuloy po kami umaasa sa tulong ng provincial government kasi po ay ang naibigay po namin tulong mula sa LGU ay mga livelihood assistance po. Ayaw po ni Mayor ng cash, kaya ang binibigay po namin ay livelihood assistance sa tindahan o kaya ay mga hayop na gusto nila. At ang tanong ko lang po, dito po sa after Sentinelling, ang depopulation po ay hindi po namin alam ang proseso, yung repopulation. Hindi po namin alam ang proseso kung paano kami magre-repopulate. Kasi po ay wala naman kaming malaking pondo para dito, kaya umaasa rin po kami ng tulong sa inyo pong pagkalinga. Kasi po talagang napakahirap po ng karanasan ng depopulation, sobra. May iyakan, talagang kaya sana po pinagdadasal namin na hindi na tayo maapektuhan ng ASF. Talaga pong nakakahabag na kumuha ng mga baboy na malalakas sa mga recipients na akala nila wala pang sakit. Sobrang nakakahabag po. Kaya sana po ay ipagdasal po natin na huwag na po tayong maapektuhan ulit ng ASF. Salamat po.
Yes, Ma'am Claire, na nauunawaan natin yung damdamin na dahil nandun kayo first hand na experience ninyo yung doon sa repopulation. Doon sa tanong mo na paano ang repopulation. Sa karanasan ng ibang probinsya na mas nauna sa atin na tinamaan ng ASF, ang mga regional offices nila through the Department of Agriculture ay merong tinatawag na Quick Response Fund, yung QRF na tinatawag. At itong QRF o yung Quick Response Fund ay talagang nakalaan para doon sa pagbili ng mga sentinel pigs na ibinibigay sa mga bayan. At sila yung nagde-determine kung ilan yung ibibigay bawat bayan. At after nun, nakita rin namin sa ibang probinsya, lalo na sa Ilocos, sa Bulacan, sa Pampanga, na ang Department of Agriculture, may tinatawag silang Inspire Program. Dito sa Inspire Program, kung makakatupad tayo dun sa itinatadhana ng Administrative Order number 30 at makukomply natin yung mga requirements tulad ng sinasabi namin kanina na kinakailangan masubject ang mga baboy sa blood testing at makonfirm na talagang wala ng ASF dun sa lugar at makapag-disinfecta, nagsisimula yung Inspire Program at ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry ay nagbibigay ng mga baboy for repopulation. At ang provincial government din naman ay may pondo para doon sa pagbili ng baboy. At ang tanggapan din ng ating speaker ay mayroong 200 million para doon sa pambili ng mga hayop na ibibigay doon sa mga affected ng ASF. Ganon din yung provincial government doon sa ay naglaan ng 34.4 million para sa pambili ng mga hayop. Kasama rito yung baboy para doon sa ating repopulation. So, sa ating po mga kababayan, sa apat na bayan, yung repopulation man po ay talagang meron pong nakalaan tayong pondo at makakasiguro po kayo na magbibigay po tayo ng mga baboy na pamparami kaagad. At nasabi ko na po yung ang napaka-importante po magparami ng baboy kaagad dahil nga po doon sa project natin na AAA Slaughterhouse. So wag ko kayong mabahala at nandiyan mo yung pondo at magbibigyan po natin sila ng karampatang aalagaan na hayop. At basta lang po tapos pong sentineling at lumabas po na negative itong ating mga ginamit na baboy galing sa labas, ay pwede na po talagang umpisahan yung repopulation sa pinakamabilis na panahon. Opo. Yun. So, kung wala na po, ay muli po nating, kung wala na po mga katanungan, ay muli po nating ibabalik kay Governor para sa kanyang mga pangwakas na mensahe, lalong-lalo na po, Governor, yung mga bayan na hindi pa. Kasi may clarification lang, Governor. Bakit daw po idineklara na buong Marinduque samantalang yung ibang dalawang bayan ay hindi pa pala naman na-declare? Well, ang paliwanag po dyan ay hindi pa po tayo nagdi-declare talaga na buong Marinduque ay ASF-free. Kailangan po yung dalawang bayan ay mag-declare muna na by executive order na ASF-free din po sila at hindi pa po yun nangyayari dahil kulang pa po sa testing yung mga baboy po doon sa mga affected na barangay sa Buwak at Gasan. At yun na nga po ay hinihiling po natin sa ating mga nag-aalaga ng baboy sa dalawang bayan na yan na yung mga barangays po na affected ng ASF ay pumayag na po na isubject sa testing yung kanilang mga baboy at wag po nilang ilalabas yung baboy doon sa mga teritoryo ng mga barangay na affected at bawal po yun. So kailangan natin ang full cooperation ng mga hog raisers sa dalawang bayan ng Buwak at Gasan para po matapos na po natin itong problema sa ASF. Kailangan po nilang malaman na ang ASF ay virus din, parang COVID, na pwede pong mailipat. At hindi lang po sila magiging affected niyan kung hindi po sila tutulong dahil itong apat na bayan na po ay ASF rin na at baka mamaya po ay may makalipat pang mga baboy galing sa Buwak at Gasan sa apat na ASF-free ay lalo pong lumala pa ang sitwasyon.
Napaka-importante po na makapagtulungan lahat kasi maganda na po ito nangyari. Nag-declare na pong ASF yung 4. Pero kung magalaw pa rin po ang lipat ng mga baboy sa mga barangay na affected ng ASF, ay baka maapektuhan ulit itong 4 na bayan na dineklarang ASF free. So, magtiwala po kayo na yung magpapatesting at kung sakaling maging ASF free, ASF infected, ay nabibigyan naman mo ng pera, 2 nga ho yan, kay Speaker at sa office ni Governor o sa provincial government ng Marinduque, at may pondo na po tayong nakuha. Alam ko po, mga 5 million po yung mga pampalit na kalabaw, kambing o baka, at yung tulong pong financial assistance at mga iba pa pong ayuda at benepisyo nandyan po para makabangon kaagad. So magtatapos na po ako at congratulations po ulit sa 4 na bayan, ang Torrijos, Santa Cruz, Mogpog at Binabista sa pagiging ASF free, at atin pong protektahan yung itong 4 na teritoryo na itong bayan na ito na wala namang makakapasok na baboy po sa mga barangay sa Buwak at Gasan, at lalo na po galing sa labas, dahil bawal na bawal pong magpasok ng baboy galing sa labas except kung inaprubahan na po ng provincial veterinarian. So, yan lang po. Maraming salamat po. Congratulations sa mga namumuno at mga tao na nag-aalaga ng baboy sa Torrijos, Santa Cruz, Binabista at Mogpog. Salamat po. Maraming salamat po, Governor, at sa ating pong provincial veterinarian na si Dr. Josue Victoria, gayon din po sa 4 na ng mga nabanggit na mga bayan kanina na nakiisa po dito sa ating press conference na ginawa po ngayong hapon. Muli po, magandang araw at mabuhay po ang bawat Marinduqueño.